Na-assign na po ako, Father. Yon ang tanong ni Daniel Reyes, pero halatang may halong kaba. Nakatayo siya sa harap ng mesa ng rektor. Nakahawak ang dalawang kamay sa gilid ng upuan. Pinipigilan niyang hindi igalaw ang paa. Ngumiti naman ito. Oh, Daniel, dumating na ang assignment mo. Bahagyang lumuwag ang dibdib niya. Ilang linggo na niyang hinihintay yon. Yun na ang araw. Yun na ang huling hakbang bago ang pagiging deacon. Iniabot ng rektor ang isang puting sobre. Basahin mo. Tinanggap yon ni Daniel. Medyo nanginginig ang daliri niya. Hindi niya alam kung dahil sa excitement o sa kaba. Salamat po, Father. Tumango ang rektor. Excited ka? Opo. Napangiti agad si Daniel. Medyo kinakabahan din ho. Normal lang yan. Sabi pa nito. Malapit ka na sa susunod na yugto. Handa ka na ba? Hindi agad sumagot si Daniel. Tumingin siya sa sobre. Huminga siya ng malalim bago sumagot. Sa tingin ko po, handa na. Palagi naman siyang handa. Lumaki siya sa isang relihiyosong pamilya. Bata pa lang, iniisip niya na calling niya ang pagiging pari. Yun din kasi ang gusto ng mga magulang niya para sa kanya. Noong bata si Daniel, may sakit siya na sobrang malubha. Pinanata siya ng kanyang mga magulang at nangako na kapag gumaling siya, ilalapit siya at maglilingkod sa Diyos. Nagpaalala pa ang rektor sa kanya. Medyo hindi ito madali para sa'yo. Mas makikita mo ang totoong buhay ng mga tao. Pero maganda rin yun. Doon mahuhubog ang puso ng isang lingkod. Gagawin ko po ang best ko. Ngumiti ang rektor. Alam ko. Lumabas si Daniel sa opisina na hawak ang sobre. Tahimik ang hallway ng seminaryo. Naririnig niya ang mga mahinang ugong ng electric fan sa dulo. May ilang seminarista na naglalakad at bumabati sa kanya. Ilang taon din ang ginugol ni Daniel sa seminaryo. Maraming gabi na pagod siya. Maraming pagkakataon na nagduda siya kung para sa kanya ba talaga ang pagpapari. Pero bumabalik pa rin siya. Pakiramdam ni Daniel, malinaw ang kanyang bokasyon. Gusto niyang magsilbi. Huminto siya sa may bintana. Sumilip siya sa labas. Tahimik ang hapon. May ilang seminarista sa damuhan na nagbabasa at mga nag-uusap. Last step ko na to. Bulog niya sa sarili. Binuksan niya ang sobre. Dahan-dahan niyang inilabas ang papel. Binasa niya ang nakasulat. Seminaryo Mayor ng Mabuting Pastol. Minamahal naming kapatid kay Kristo. Pagbati ng kapayapaan at biyaya ng Panginoon. Ipinapaalam namin sa iyo na ikaw ay itinalaga para sa iyong pastoral exposure sa parokya ng San Isidro Labrador na matatagpuan sa isang maliit na pamayanan sa probinsya. Ang layunin ng gawaing ito ay upang higit mong maranasan ang buhay parokya at mapalalim ang iyong bukasyon sa pamamagitan ng pakikasalamuha sa mga mananampalataya. Ang iyong pananatili roon ay tatagal ng 2 buwan, simula ika-22 ng Mayo hanggang ika-22 ng Hulyo. Sa panahong yon, inaasahan na ikaw ay makikibahagi sa mga gawain ng parokya katulad ng pagtulong sa mga gawain ng misa, pagdalaw sa mga pamilya at may sakit, pakikiisa sa mga gawain ng kabataan, at pakikipagtulungan sa kura paroko at mga lingkod ng simbahan. Naway maging pagkakataon nito upang mas makilala mo pa ang mga tao na iyong paglilingkuran at higit mong madama ang presensya ng Diyos sa gitna ng simpleng pamumuhay ng komunidad. Dalangin namin na ang karanasang ito ay mapagtibay sa iyong pagtugon sa tawag ng Panginoon. Mangyaring makipag-ugnayan sa opisina ng parokya bago ang iyong pagdating upang maihanda ang iyong matutuluyan at schedule ng mga gawain. Sumainyo ang biyaya ng Panginoon sa iyong paglalakbay. Lubos na gumagalang, Reverend Father Emmanuel Jokno. Napangiti agad si Daniel pagkatapos yung basahin. Hindi pa rin siya makapaniwala. Sa wakas, malapit na siyang maging deacon. Kaunting-kaunti na lang, magiging pari na siya. Tahimik daw doon, sabi niya sa sarili. Ayos. Bigla niyang narinig ang boses ng isang lalaki sa likod. Oh, saan ka na-assign? Lumingon siya. Si Carlo yon, nakabatch niya. Nakangiti rin ito.
San Isidro, Labrador. Sagot ni Daniel. Sa isang probinsya, rinig kong tahimik daw doon. Mas gusto ko nga ron. Mas makakapag-focus. Tumango si Carlo. Malapit ka na talaga. Deacon ka na sa next. Kinakabahan ka? Huminga siya ng bahagya. Kaunti lang naman. Pero sure ka na? Tumingin si Daniel sa papel at sandaling natahimik. Oo naman. Sure na ako sa bokasyon na pinasok ko. Simula bata, ito na ang nararamdaman ko na aking calling. Na gusto ng Diyos na gawin ko sa simula pa lang. Tinapik siya ni Carlo sa balikat. Mabuti ka pa. Samantalang ako, hindi ko pa rin alam kung handa na ako. Medyo nagbabago ng isip ko dahil sa mga ilang bagay. Hindi agad nakapagsalita si Daniel. Yun minsan ang kanyang nararamdaman. Hindi naman madalas pero may ilan pa rin na umaatras sa pagpapari kahit nasa kalagitnaan na. Noon o kahit hanggang ngayon, hindi niya yun lubos na maunawaan. Naniniwala si Daniel na hindi sila ililigaw ng Diyos, na kung naramdaman nila na naaayon sa kanila ang maglingkod sa ganoong paraan, walang pagdududang ibibigay ang Diyos sa kanilang mga puso. Kaya minsan, hindi niya maunawaan kung bakit may mga hindi na tumutuloy. Ayaw niyang isipin na yon ay isang tukso, isang paraan ng masama para alisin sila sa pagmamahal ng Diyos. Subalit, hindi naman ibig sabihin ay napapasama ang mga umuurong sa bokasyon nila. Sadyang parang isang iglap, naramdaman na lang ng iba na umatras na hindi yon ang calling ng mga ito. Yon ang sigurado ni Daniel na hindi kailanman mangyayari sa kanya. Tatawagan mong parents mo. Siguradong proud sila. Sabi pa ni Carlo. Naglakad sila palabas ng hallway. Mainit ang hangin sa labas. May ilang ibon na lumilipad sa itaas. Ngumiti si Daniel. Oo, siguradong magiging proud sila. Ito rin naman ang kanilang gusto. Huminto siya sa may bench. Umupo siya roon at kinuha ang cellphone. Saglit siyang tumingin sa screen. Iniisip niya kung paano niya sasabihin. Makalipas ang ilang segundo, may sumagot sa kanyang tawag. Hello? Boses yon ng mama niya. Daniel, bakit ka tumawag? May nangyari ba? Napangiti siya. Wala po. May balita lang pong maganda. Na-assign na po ako. Malapit na po akong maging deacon. Sandaling natahimik ang kabilang linya bago muling nagsalita ang mama niya. Talaga? Saan? Sa probinsya po, parokya ng San Isidro, Labrador. Maya-maya ay papa naman niya ang kanyang kausap. Walang mapaglagyan ng tuwa ang mga magulang ni Daniel. Humaba pa ang usapan at nagkumustahan. Pagkatapos ng ilang minuto, ibinaba niya ang tawag. Saglit siyang nanatiling nakaupo. Tumingin siya sa langit, papalubog na ang araw. Iniisip niya ang probinsya at maliit na parokyang pupuntahan niya. Tahimik na kapaligiran ang bumungad sa kanya roon at mga taong simple ang buhay. Mas makakapag-focus siya roon, mas makakapagdasal, mas makakapag-isip. At higit sa lahat, mas makakapaghanda si Daniel. Yun na ang huling hakbang bago ang ordinasyon, kaya kailangan niyang ayusin. Tumayo si Daniel at huminga siya ng malalim. Lord, samahan mo ako . Gabayan niyo po ako at ituro palagi sa tamang landas. Naglakad siya pabalik sa dormitoryo. Mabagal ang hakbang niya, ngunit malinaw ang direksyon. Handa na talaga siya. Wala nang ibang makakapigil pa. Maagang umalis si Daniel nang dumating na ang araw na dapat na siyang pumunta sa naka-assign sa kanya. Isang maliit na bag lang ang kanyang dala. Hindi siya sanay na marami ang dala. Nakasanayan niya na ang simple. Tahimik pa ang seminaryo nang lumabas si Daniel. May ilang seminarista pa lang na naglalakad sa courtyard. Ilan na nagwawalis at iba na papunta sa chapel. Alis ka na? Tanong ni Carlo nang makita siya. Tumango si Daniel. Oo, maagrawang biyahe. 2 sakay pa. Tiningnan ni Carlo ang kanyang bag. Iyan lang ang dala mo? Ngumiti siya. 2 buwan lang naman. Tinapik siya ni Carlo sa balikat. Mag-ingat ka. Salamat. Nagkamayan sila. Pagkatapos, tuluyan ang naglakad si Daniel palabas ng seminaryo. May kakaibang pakiramdam sa dibdib niya. Parang may halong excitement at kaba.
Sumakay siya ng jeep papuntang terminal. Hindi pa masyadong matao. Umupo siya sa tabi ng bintana. Pinagmamasdan niya ang mga nadadaanan. Pamilyar pa ang lahat sa kanya. Pagdating sa terminal, sumakay siya ng bus. Mas mahaba na ang biyahe. Halos 3 oras. Umupo siya sa gitna at nilagay niya ang bag sa kandungan. Habang umaandar ang bus, tumingin siya sa labas. Unti-unting nawala ang mga gusali. Napalitan niyo ng malawak na bukirin. May mga bahay na magkakalayo at mga puno sa gilid ng kalsada. Doon na siguro, bulong niya. May katabi siyang matandang lalaki. Napansin nito ang suot niya. Seminarista ka? Tumango si Daniel. Di ko na po. Papunta sa assignment sa San Isidro, Labrador po. Ngumiti ang matanda. Tahimik doon. Mababait ang tao. Talaga po? Tumango ito. Oo, maliit lang ang parokya. Kilala halos ng pari ang lahat. Napangiti si Daniel. Mas maganda po yun. Magtatagal ka ba ron? Mga 2 buwan lang po. Sagot niya kaagad. Tumango ang matanda. Magugustuhan mo ron. Simple ang buhay. Hindi na sila masyadong nag-usap pagkatapos. Tahimik na ulit si Daniel. Nakatingin lang siya sa labas. Pagkalipas ng ilang oras, bumaba na siya. Maliit lang ang terminal, may ilang tricycle na nakapila. Sa simbahan po. Sabi niya sa driver. Tumango ito. San Isidro? Opo. Sumakay siya at dumaan sila sa makipot na kalsada. May mga batang naglalaro sa gilid. May mga tindahan na gawa sa kahoy. May mga manok na gumagala. Napangiti si Daniel. Tahimik nga. Pagdating nila sa simbahan, bumaba siya. Lumang simbahan yon pero maayos. May maliit na plaza sa harap. May punong mangga sa gilid. Huminga siya ng malalim. Eto na. Naglakad siya papasok. May lalaking nagwawalis sa harap ng simbahan. Nakasuot ito ng simpleng polo at tsinelas. Magandang umaga po. Bati ni Daniel. Lumingon ito. Magandang umaga. Sino po sila? Si Daniel Reyes po. Na-assign po ako dito. Deacon po. Agad itong napangiti. Ikaw pala yun. Sabi ni Father, darating ka ngayon. Lumapit ito sa kanya. Ako si Mang Lito. Magandang umaga po, Mang Lito. Tumawa pa ito. Halika, nasa loob si Father. Sumunod si Daniel. Pumasok sila sa maliit na opisina. May lalaking nakaupo sa mesa at nakasuot ito ng puting polo. Father, dumating na ho. Sabi ni Mang Lito. Lumingon ang pari at napangiti. Ikaw si Daniel? Opo, Father. Lumapit ito at bahagyang yumuko. Magandang umaga po. Welcome sa San Isidro. Umupo si Father at tinuro ang upuan. Maupo ka muna. Tumango si Daniel. Salamat po. Umupo si Daniel, tahimik lang siya. Pinagmamasdan niya ang paligid. Simple lang ang opisina nito. Kumusta ang biyahe? Tanong ng pari. Ayos lang po, medyo mahaba. Tiningnan siya nito. Sanay ka na ba sa probinsya? Hindi ho masyado. Lumaki po talaga ako sa city noon pa man. Ngumiti ang pari. Masasanay ka. Tahimik dito. Pero marami ring gawain. Inaasahan kitang tutulong sa misa. Sa pagbibinyag, sa pagdalaw sa may sakit. May matutuluyan ka na 2 kanto lang mula dito. Kung nakikita mo, maliit lang ang ating parokya. Kaya ang naibigay namin sa'yo, nasa labas pa ng simbahan. Okay lang po, Father. Naintindihan ko po. Salamat. Tumayo ang pari. Halika, ihahatid kita. Naglakad sila palabas ng simbahan. Dumaan sila sa maliit na kalsada. Tahimik ang paligid at may mga bahay na gawa sa kahoy. Simple lang ang lugar namin, sabi ng pari. Huminto sila sa isang maliit na bahay. Studio type lang yon pero maayos at may gamit na. Hindi siya mahihirapan. May maliit na kama, may lamesa, electric fan at may maliit na kusina sa gilid. Ito ang tirahan mo. Pasensya na, simple lang. Saad nito. Umiling si Daniel. Ayos na po ito, Father. Ang mahalaga po ay malapit lang sa simbahan at lalakarin lang. Salamat po dito. Tiningnan ng pari ang oras. Magpahinga ka muna.
May misa mamayang hapon. Sasama ka. Opo, Father. Umalis na ang pari. Naiwan si Daniel sa loob kaya tahimik na ulit. Umupo siya sa kama at inilapag ang bag. Huminga siya ng malalim. Eto na talaga. Sa mga sumunod na araw, unti-unti na siyang nasanay. Maaga siyang gumigising. Naglalakad siya papuntang simbahan. Tumutulong sa paghahanda ng misa. Inaayos niya ang altar, inihahanda ang libro, sinisindihan ng kandila. Sa misa, siya ang nagbabasa ng ebanghelyo. Tahimik niyang ginagawa ang tungkulin. Pagkatapos ng misa, may lumalapit sa kanya. Father, pa-bless po. Ngumiti siya. Deacon pa lang po. Ganun ba? Magkaiba ba yun? Mukha ka pong pari na? Napangiti siya. Madalas nangyayari yon. Naiintindihan niya naman. Hindi naman lahat alam ang mga yugto bago maging isang pari. Isang hapon, kasama siya ng pari sa pagdalaw sa may sakit. Sumakay sila ng motor dahil yon ang mas madaling dalhin sa mga putikang daan. Ganito palagi, sabi ng pari habang nagmamaneho ng motor at nakaangkas siya sa likod. Inayos niya ang helmet. Opo. Nang makarating, sinalubong sila ng isang ginang. Pumasok sila sa isang maliit na bahay. May matandang nakahiga roon at halatang nahihirapan na sa sakit nito. Father, salamat po, sabi ng ginang. Tumango ang pari. Kasama ko po si Deacon Daniel. Ngumiti si Daniel. Magandang hapon po. Nagdasal sila. Tahimik lang si Daniel habang nakikinig at tinutulungan si Father. Nakatingin lang siya sa matanda na para bang nagiging payapa na ang kalooban pagkatapos silang makita. Sa mga sumunod na araw, mas naging abala siya. Tumulong siya sa choir practice, nakipag-usap sa mga kabataan at naglinis ng simbahan. Ang pogi naman ni Deacon Daniel, saad ng pianista nila roon. Usap-usapan ka po sa labas, ang pogi raw po ng bagong father. Natawa na lang si Daniel. Kapag ganun, ipaliwanag ninyo na deacon pa lang ako. Saka kayo talaga. Huwag nyo nga akong binubola. Tumawa ang isang dalaga. Nagsasabi po kami ng totoo. Marami pong nagagwapuhan sa inyo, Deacon Daniel. Kapag daw po misa, natutuwang nakatingin sa iyo ang mga matatanda. Napailing na lang siya sa mga sinasabi ng mga ito. Gabi-gabi, bumabalik siya sa maliit niyang tirahan. Tahimik ang paligid. Minsan, naririnig niya lang ang mga kuliglig. Ilang araw pa lang siya roon, pero pakiramdam niya, mas lumalalim ang kanyang bokasyon. Mas nagiging malinaw. Simple ang buhay ni Daniel roon at tahimik, pero ramdam niya ang presensya ng Diyos sa bawat araw. Subalit, isang pagsubok ang darating sa kanya. Isang gabi, bumalik siya sa bahay. Pagod siya at galing sa prayer meeting. May hawak siyang flashlight. Tahimik na kasi ang paligid at madilim ang daan. Paglapit niya sa bahay, napahinto siya. May nakasalampak sa pintuan niyang isang babae. Nakamaikling damit, halos kita ang hita, pati na ang panty at nakahiga sa may pinto. Nanlaki ang mata ni Daniel. Anong... Lumapit siya ng dahan-dahan. Naamoy niya agad ang alingasaw ng alak. Lasing ba siya? Miss... Mahina niyang tawag. Hindi sumagot ang babae. Nakahiga pa rin ito roon. Takip pa ang mukha ng mahabang buhok. Huminga ng malalim si Daniel. Miss, gising po. Bahagyan niyang tinapik ang balikat. Umungol ang babae. Gumalaw naman pero bahagyang napataas ang damit. Napalingon agad si Daniel sa kabilang direksyon. Mahabagin. Maingat niya yung nilaktawan. Kaso, napasigaw siya saglit nang hawakan nito ang kanyang paa. Nang bumitaw naman ito, doon pa lang siya nakahinga. Pumasok siya sa loob, kumuha siya ng kumot bago lumabas ulit. Tinakpan niyang babae, lalo na ang mga hita nito. Miss, gising po kayo. Nasa labas po kayo. San po bang bahay ninyo? Bakit dito ka natutulog? Unti-unting nagmulat ang babae. Namumungay ang mga mata nito at halatang gising na gising. Tumingin ito kay Daniel at napangisi. Ang pogi mo naman? Humagikgik ang babae at sinampal-sampal ang mukha niya. Wow! Anghel ka ba?
Susunduin mo na ba ako? Ang pogi naman ng sundo ko. Umawang ang bibig ni Daniel sa mga sampal nito. Nanginginig ang kamay na hinawakan niya ang kamay ng babae para ibaba. Kaso, hinawakan siya sa braso at pinilit bumangon. Ngayon, nakaupo na ito habang nakasandal sa pader. Pabagsak-bagsak ang ulo nito at tumatawa. Miss, Usal ni Daniel. saan ba ang bahay mo para maihatid kita? Humagikgik ulit ito. Lintik na boses yan. Pang bedroom voice. Ungol ka nga. Namula si Daniel at agad na napaatras. Nagugulat siya sa asal ng babae. Bukod sa lasing ito, parang hindi rin kayang sumagot ng matino. Ang pogi talaga. Ang lamlam ng mata. Ang tangos ng ilong. Ang ganda ng labi. Medyo kulot ang buhok. Tisoy, namumula ka pa oh. May girlfriend ka na ba? Parang timang na tanong ng babae. Napalunok si Daniel at umayos ng tayo. Wala akong girlfriend. Ako ay isang deacon. Kaunti na lang. Magiging pari na ako. Ngumuso ito habang nakatingin sa kanya. Napakunot noo at tumawa na parang may naaalala. Oo. Ikaw yata yung pinagchichismisan ng mga chismosa. Yung gwapong pari na bago raw. Deacon pa lang. Pagtatama niya rito. Tumawa ulit ito. May pinagkaiba ba yun? Bakit ka magpapari? Sayang ang lahi. Napakamot na lang siya sa sentido. Ayaw niyang patulan ang mga sinasabi nito. Bukod sa lasing, hindi niya sasagutin ang mga mabababaw na katanungan na yon. Mahirap ipaliwanag sa isang tao ang kagustuhan niyang magpari kung hindi pareho sa kanyang pananampalataya. Miss, lasing po kayo. Saad na lang ni Daniel. Ha? Hindi nga. Father, wag kang sinungaling. Napabuntong hininga siya. Deacon nga po. Daniel po ang pangalan ko. Tumayo po kayo. Ihahatid ko kayo kung saan po ang bahay ninyo. Umiling ang babae at mas lumapit pa sa kanya. Hindi na. Pagod na ako. Ikaw bang mag-aalaga sa akin? Napaatras si Daniel. Miss, tumawa si Sheila. Relax ka lang. Hindi naman kita kakainin. Napayuko siya saglit. Miss, kailangan nyo na pong umuwi sa bahay ninyo. Ayoko. Tahimik dito. Gusto ko rito. Tumayo ang babae. Medyo natumba pa kaya humawak sa braso ni Daniel. Uy, Father, chancing ka ha. Baka hindi ka mapunta sa langit. Agad naman siyang bumitaw. Muntik na itong mapasubsob sa sahig kaya hinawakan niya ulit. Napakamot na lang siya sa ulo. Hindi na talaga alam kung ano ang gagawin. Miss, saan po ang bahay ninyo? Kailangan ka na pong maihatid. Mahinahong sabi ni Daniel. Napangiti na naman ang babae. Kung hindi ka, Father, baka niyaya na kita. Namula si Daniel at naeskandalo. Miss, sige na. Umuwi ka na. Kaso, ang lasing na babae, pumasok bigla sa loob ng bahay niya at padive na dumiretso sa kama. Nauntog pa nga ang ulo. Aray! Bulalas nito. Miss, bumangon ka po dyan. Tumawa pa ito at mas humiga ng maayos. Huwag kang maingay. Shh! Bakit sumisigaw ka, Father? Relax ka lang. Miss, please, umuwi na po kayo. Sabi pa ni Daniel. Pero hindi na siya pinansin. Pumikit na ito at niyakap pa ang kanyang unan. Sinubukan ni Daniel na gisingin pero ayaw nang magising. Gumalaw lang ito at nahulog ang kumot. Napapikit si Daniel. Lord, bakit mo po ako binigyan ng ganitong klaseng suliranin? Tinakpan niya ulit ang katawan ng babae pero gumalaw ulit ito. Ang likot. Tinakpan niya ulit pero sinipa nito. Sa huli, binalot niya ng buo na parang lumpiang Shanghai. Ganito na lang. Napabuntong hininga si Daniel. Maya-maya'y nag-asikaso na siya para sa pagtulog. Nang matapos maligo at makabihis ng pantulog, kumuha siya ng sariling unan at kumot. Nilabas niya rin ang kulambo. Pwede pa naman siya sa loob sa may sahig. Subalit wala siyang ibang panlatag at hindi rin tama na kasama niya ang isang babae sa loob. Lumabas na lang si Daniel. Inayos niya ang tutulugan doon. Hindi siya makapaniwala na doon siya matutulog sa labas. Hindi niya rin lubos maisip kung paanong bigla na lang itong napunta sa kanyang bahay.
Huminga siya ng malalim. Bahagi na ng kanyang gawain bago matulog ang pagdarasal. Kahit pagod siya, hindi niya yon nakakalimutan. Lalo na ngayong gabi. Pakiramdam niya, mas kailangan niya. Panginoon, mahina niyang bulong habang nakapikit. Sandali siyang natahimik. Iniisip ang mga nangyari sa maghapon. Pagkatapos ay nagsimula siyang magdasal. Panginoon, salamat po sa araw na ito. Salamat sa biyaheng ibinigay niyo sa akin kanina. Salamat sa lakas ng ibinigay ninyo sa akin sa mga gawain sa parokya. Kahit pagod na po ako, alam ko pong kasama ko kayo. Hindi niyo po ako pinababayaan. Huminga siya ng malalim. Naramdaman niya ang bahagyang lamig ng hangin. Patawarin niyo rin ako kung may mga pagkukulang po ako. Kung may nasabi po akong hindi tama. Kung may nagawa akong hindi kaaya-aya sa inyo, gabayan niyo po ako palagi. Lalo na ngayon, Panginoon, na malayo ako sa seminaryo at mag-isa lang ako. Saglit siyang natahimik. Napatingin siya sa pintuan. Naalala niya ang babae. Napabuntong hininga si Daniel. Panginoon, ipinagdarasal ko rin po ang babaeng nasa loob. Hindi ko po siya kilala. Hindi ko po alam kung saan siya galing. Hindi ko rin po alam kung ano ang pinagdadaanan niya. Pero alam ko po na anak din ninyo siya. Mas humigpit ang hawak niya sa rosaryo. Kung siya man po ay may pinagdadaanan, sana po ay tulungan niyo siya. Kung siya man po ay nawawala, gabayan niyo po siya. Kung siya man po ay nasasaktan, pagalingin niyo po ang kanyang puso. Kung siya man po ay nagkakamali ng landas, ibalik niyo po siya sa tamang daan. Napayuko siya ng bahagya. Panginoon, hindi ko po alam kung bakit dito ninyo siya dinala. Hindi ko po alam kung bakit sa akin ninyo siya pinagtagpo. Pero naniniwala po ako na may dahilan kayo. Sana po kahit paano ay maging instrumento ako ng kabutihan para sa kanya. Huminga siya ng malalim bago nagpatuloy. Ilayo niyo po siya sa kapahamakan. Ingatan niyo po ang kanyang kaluluwa. Kung may mga bagay man po siyang nagawa na hindi tama, kaawaan niyo po siya. Patawarin niyo po siya. Tulungan niyo po siyang makabangon. Bahagyang nanginginig ang boses ni Daniel habang nagdarasal. Panginoon, hindi ko po alam kung paano ko siya kakausapin bukas. Hindi ko rin po alam kung paano ko siya matutulungan. Pero ibinigay ko po sa inyo ang sitwasyong ito. Kayo po ang gumabay sa akin. Kayo po ang magbigay sa akin ng tamang salita. Huwag niyo po akong pabayaan na magkamali. Tulungan niyo po akong manatiling malinis ang puso at isip. Lalo na ngayon, Panginoon, alam niyo po ang kahinaan ko. Alam niyo po na tao lang ako. Nais ko pong manatiling tapat sa bukasyon na ibinigay ninyo sa akin. Panginoon, ingatan niyo po ang babaeng yon habang natutulog siya. Huwag niyo pong hayaan na may mangyaring masama sa kanya. Bigyan niyo po siya ng kapayapaan at sana po, pagising niya bukas, malinaw ng isip niya. Sana po ay maayos ko siyang makausap. Dahan-dahan niyang hinaplos ang rosaryo. At kung may sugat man po ang kanyang puso, pagalingin ninyo. Kung may lungkot man po siya, punuin niyo ng pag-asa. Kung may madilim man po sa kanyang buhay, liwanagan po ninyo. Napabuntong hininga siya ulit. Salamat po, Panginoon. Sa kabila ng lahat, nandito pa rin kayo. Kahit hindi ko nauunawaan ang nangyayari, nagtitiwala po ako sa inyo. Dahan-dahan niyang tinapos ang dasal. Amen. Huminga siya pagkatapos. Kakapikit niya lang nang biglang sumigaw ang babae sa loob. Tubig! Tubig! Napadilat si Daniel. Napaupo siya kaagad. Napalingon siya sa loob ng bahay. Tubig! Nauuhaw ako! Boses yon ng babae. Agad siyang tumayo, pumasok siya sa loob at nakita niya ang babae na nakaupo sa kama. Magulo ang buhok nito at namumungay ang mga mata. Miss! Mahinahon niyang tawag. Tubig! Ulit nito. Tumango si Daniel. Sandali lang po. Kumuha siya ng baso at nagsalin ng tubig. Lumapit siya at inabot yon. Hinawakan agad ng babae ang baso at halos matapon pa. Dahan-dahan po, sabi ni Daniel. Ininom ng babae ang tubig. Halos tuloy-tuloy. Pagkatapos, napabuntong hininga ito. Ay, buhay! Bulong nito sabay tawa. Napakurap si Daniel. Ayos na po ba kayo? Tumango ito habang nakangisi. Ikaw talaga? Mabait ka, Father? Deacon po. Mahinahon niyang sagot. Tumawa ito. Pareho lang yun?
Napailing si Daniel. Humiga ulit ang babae at muling niyakap ang unan. Salamat sa tubig. Pogi mo pa rin. Napapikit na lang si Daniel. Hindi na siya sumagot. Ilang segundo lang, narinig niya ang mahinang hilik. Tulog na ulit ito. Napabuntong hininga siya. Ang bilis. Tiningnan niya sandali ang babae. Nakabalot pa rin sa kumot. Maayos na rin ang ayos. Hindi na ito gumagalaw. Dahan-dahan siyang umatras. Pinatay niyang ilaw at muling lumabas. Bumalik siya sa kanyang higaan para matulog. Bukas ko na lang kakausapin, bulong niya bago hilahin ng antok. Hindi pa maliwanag ang umaga nang magising si Daniel. Tahimik ang paligid at naririnig niya ang mga manok sa malayo. Huminga siya ng malalim at doon niya naalala na nasa veranda pa rin siya. Nakahiga sa mahabang upuang kawayan. Umupo siya at saglit niyang kinusot ang mukha. Naalala niya agad ang nangyari kagabi kaya bigla siyang napatayo. Yung babae, bulong ni Daniel. Dahan-dahan siyang pumasok sa loob. Nandoon pa rin si Sheila, nakahiga sa kama, nakanganga at balot pa rin ng kumot. Magulo ang buhok nito at mahimbing ang tulog. Napabuntong hininga si Daniel. Siguro naman makakausap ko na siya ng matino. Bago gawin ang mga dapat gawin, nanalangin na muna siya at nagbasa-basa sa labas. Maaga pa naman. Nang sumisilip na ang araw, tahimik siyang pumasok at dumiretso sa maliit niyang kusina. Nagluto siya ng itlog, nagprito ng tuyo at nagsaing na rin siya. Ilang minuto pa, tapos na siya. Naglatag si Daniel sa mesa. Kumuha ng mga plato, kutsara at baso para sa 2 tao. Sakto, narinig niya ang mahinang galaw nito. Napalingon siya at nakitang bumangon ang kanyang bisita. Sabog ang buhok habang hawak ang ulo. Aray, sabi nito. Napatigil si Daniel. Good morning po. Tumingin ito sa paligid pagkatapos ay sa kanya. Sino ka? Teka, ikaw yung father kagabi? Deacon po. Napaupo pa ang babae sa upuan. Sumasakit ang ulo ko. Eto ang tubig. Nagluto ako ng almusal. Kumain ka na po. Tumayo na muna ito at gumamit ng banyo. Nang makalabas, tiningnan nito ang pagkain bago siya. Ikaw yung bagong pari sa simbahan? Umiling si Daniel. Hindi pa nga po. Deacon pa lang po. Ako po si Daniel. Maupo po kayo. Kain po tayo. Umismid naman ito. Sheila naman ang pangalan ko. Pinagluto mo ako? Ang bait mo naman. Pareho na silang umupo. Sumandok agad si Sheila. Susubo na sana ito pero saglit na pumikit si Daniel. Nagdasal siya bago kumain. Pagmulat niya, nakatitig si Sheila at ngumunguya na. Napabuntong hininga na lang si Daniel. Sumubo pa ng kanin sa Sheila hanggang sa mapuno ang bibig. Ang cute mo naman, father. Napayoko si Daniel. Deacon nga po. Hindi pa po ako pare. Pwede niyo po akong tawaging brother Daniel o kahit Daniel na lang. Sa kanya na po ako tawaging father kapag ganap na pari na po ako. Kain na po tayo. Tumawa si Sheila. Ganon din yon. Magiging pari ka rin naman. Ang bata mo namang maging pari father. Hindi na siya sumagot. Nagsimula silang kumain. Tahimik lang sila sandali habang kumakain. Biglang nagsalita si Sheila. Sayang ka naman? Napatigil si Daniel sa pagmuya. Bakit po? Ang pogi mo pa naman? Magpapari ka lang? Hindi niya alam ang sasabihin. Miss, ang pagiging pari ay hindi lang basta isang gawain. Ito ay isang... Pinutol ni Sheila ang gusto niya pang sabihin. Sayang talaga. May girlfriend ka dati? Pero sa bata mong yan, feel ko, wala pa. Kahit crush, wala. Hindi siya sumagot. Parang mas maiging manahimik sa mga ganong tanong nito. Baka may masabi pa siya at magtalo lamang silang dalawa. Diyan lang ang bahay ko Pasensya na. Lasing na lasing ako kagabi. Akala ko bahay ko. Tumango si Sheila na para bang pinipilit siyang maniwala. Oo, sa kabilang kanto lang ang bahay ko. Tumingin si Daniel dito. Malapit lang po pala. Tumango si Sheila habang tuloy-tuloy sa pagkain. Oo, hindi ko nga alam kung bakit dito ako napadpad. Siguro mali ang liko ko. O baka sinadya,
Kasi may poging father? Napabuntong hininga na lang si Daniel. Pinagmamasdan niya ang babae. Halata pa rin ang pagod sa mukha nito. Medyo namumula pa ang mata. Pero tuloy-tuloy sa pagkain na parang walang nangyari kagabi. Sumubo pa si Sheila. Masarap yung toyo. Marunong ka palang magluto, father. Napabuntong hininga si Daniel. Deacon po. Pareho lang yun. Sagot nito habang patuloy sa pagnguya. Hindi na niya pinansin. Ilang segundo siyang natahimik. May gusto sana siyang sabihin. Bilang lingkod, pakiramdam niya ay kailangan niyang magsalita. Sheila, Mahinahon niyang simula. Sagot nito habang kumakain pa rin. nag-alala po ako kagabi. Nasa labas po kayo, lasing po kayo. Delikado po yun. Pwedeng may masamang mangyari sa inyo. Hindi sumagot si Sheila. Tuloy-tuloy lang sa pagkain. Parang hindi nakikinig. Nagpatuloy si Daniel. Hindi ko po kayo kilala pero bilang lingkod ng Diyos, gusto ko lang pong pagsabihan kayo. Hindi po maganda ang ganitong kalagayan, lalo na po kung mag-isa kayo. Sumubo ulit si Sheila. Hindi man lang tumitingin. Sarap na sarap pang humigop ng kape. Marami pong pwedeng mangyari kapag lasing. Pwedeng mapahama kayo. Pwedeng may manamantala. Hindi po ninyo kontrolado ang sarili ninyo kagabi. Patuloy ni Daniel at huminga ng malalim. Alam ko po na hindi madali ang buhay. May mga problema. May mga pinagdadaanan. Pero hindi po solusyon ang paglalasing. Hindi rin po makakatulong yon sa kaluluwa ninyo. Sumubo ulit si Sheila. Uminom ng tubig na parang wala lang. Mas humaba pa ang sinabi ni Daniel. Bilang lingkod, tungkulin ko rin po na ipaalala ang tama. Ang katawan po natin ay templo ng Diyos. Kailangan po natin itong ingatan. Hindi po maganda na sinisira natin ang sarili natin. Hindi pa rin sumagot si Sheila. Hindi ko po kayo hinuhusgahan, Dagdag pa ni Daniel. Nag-aalala lang po ako, lalo na po at babae kayo. Kagabi po, halos hindi na kayo makagalaw. Kung hindi po ako ang nakakita sa inyo, baka kung ano na ang nangyari. Sumubo pa rin si Sheila. Mabilis kumain at parang nagmamadali. Napabuntong hininga si Daniel pero nagpatuloy. Alam po ninyo, mahal po tayo ng Diyos. Kahit gaano tayo kalayo, tinatawag pa rin niya tayo. Kahit gaano tayo magkamali, bukas pa rin ang pintuan ng pagbabalik. Hindi pa rin sumasagot ang babae. Kung may problema po kayo, mas mabuting harapin. Magdasal, humingi ng tulong. Hindi po kailangan lunurin sa alak. Hindi po yun makakatulong. Panandalian lang po ang saya pero mas lalong bumibigat ang buhay. Hindi ko po sinasabing bawal uminom pero ang malasing at mawala ng kontrol, iba na po yun. Lalo na kung nasasaktan ninyo ang sarili ninyo. Sumubo ulit si Sheila. Napakamot pa sa ulo. Napakagatlabi saglit si Daniel. Gusto ko lang po ipaalala na mahalaga ang kaluluwa ninyo. Hindi lang po ang katawan. Ang buhay po natin sa mundo ay panandalian lang. Pero ang kaluluwa po, walang hanggan yon. Saglit siyang huminto. Tumingin siya rito, umaasang may isasagot. Pero ngumunguya lang si Sheila. Subalit nagpatuloy pa rin si Daniel. Kung patuloy po nating pinababayaan ang sarili natin, unti-unti po tayong lumalayo sa Diyos. Hindi po yun maganda. Lalo na kung sanay na po tayo sa ganoon. Hindi pa po huli ang lahat. Pwede pa po kayong magbago. Pwede pa po kayong bumalik, kahit maliit na hakbang lang, kahit iwasan lang muna ang labis na pag-inom. Hindi pa rin sumasagot si Sheila. Nagtatanggal na ng tinga sa ngipin. Mas lalo siyang naging seryoso. Hindi ko po sinasabing masama kayo, pero ang ginagawa po ninyo, delikado. Hindi lang sa katawan kundi pati sa kaluluwa ninyo. Bilang lingkod, tungkulin ko pong ipaalala yon. Mahaba na ang sinabi niya. Halos hindi na siya humihinga. Sa wakas, natapos kumain si Sheila. Uminom ng tubig at pinunasan ng bibig gamit ang likod ng kamay. Akala ni Daniel ay magsasalita na. Ngunit ngumiti lang si Sheila. Tumayo ito at tumingin sa kanya. "Thanks, Father." Natigilan si Daniel. Nagpatuloy si Sheila. "Pero wag ka na mag-alala. Hindi naman ikaw ang mapupunta sa impyerno. Ako naman." Nanlaki ang mata ni Daniel. Ngumiti pa ito na parang wala lang. "Sanay na ako. Okay lang."
Pumila si Sheila ng isang saging sa lamesa. "Masarap luto mo. Salamat sa breakfast." Sheila, Mahinang tawag ni Daniel. Naglakad na ito papunta sa pinto. "Relax ka lang, Father. Hindi ako mabait. Hindi ako pangsimbahan. Ako nang bahala sa kaluluwa ko. Magiging pari ka, di ba? Ipag-pray mo na lang ako." Pagkatapos, tuluyan ang naglakad palayo na parang walang nangyari at parang normal lamang ang lahat. Naiwan si Daniel na nakaupo at nakatingin sa pintuan. Napabuntong hininga siya ng malalim. Hindi niya alam kung ano ang mararamdaman. Gulat na gulat siya sa babaeng yon. Panginoon, gabayan niyo po siya. Hindi niya po alam ang kanyang mga sinasabi. Nang matapos kumain at magligpit, nag-asikaso naman siya para pumunta sa simbahan. Tahimik ang umaga habang naglalakad si Daniel papunta roon. Mahangin din, may ilang bata na agad na naglalaro sa gilid ng daan. May mga nanay na nagwawalis sa harap ng bahay. May ilan na kumakaway sa kanya. "Good morning po, Brother Daniel." Good morning po. Sagot niya sa mga ito sabay ngiti. Pagpasok niya sa bakuran ng simbahan, nakita niya ang cleaner na si Aling Amy. Nagwawalis ito sa gilid, matandang babae na medyo madaldal. Good morning po. Bati ni Daniel. Tumingin si Aling Amy. "Good morning, Deacon." Ngumiti siya rito. Maaga po kayo ah. "Palagi naman talaga akong maaga." Maglalakad na sana siya papasok nang biglang nagsalita si Aling Amy. "Deacon, may itatanong lang ako." Tumigil si Daniel. Ano po yun? Saglit na tumingin si Aling Amy sa paligid. Parang sinisiguradong walang nakakarinig. "Yung lumabas sa bahay mo kanina, si Sheila yun, di ba? Natulog siya ron." Tumango si Daniel. Opo, lasing po kagabi. Nadatnan ko lang sa pintuan. Hindi ko po siya kilala. Nakatulog po sa labas. Pinapasok ko lang at hindi ko alam na malapit lang palang bahay niya. Tumango si Aling Amy. Kaya naman pala. Akala ko kung ano na at ginugulo ka." Tumango lang siya. Iba nga naman ang iisipin ng mga tao roon dahil sa lumabas na babae sa kanyang bahay. Gayunpaman, malinis naman ang konsensya ni Daniel. Sa labas din siya natulog. Mas lumapit pa si Aling Amy. "Mas mabuti siguro na alam mo, si Sheila, bagong laya sa bilangguan yon." Napatigil siya. Po? "Ilang buwan pa lang, simula nang makalaya yan. May napatay daw kasi, Deacon." Natahimik si Daniel. Nagulat siya pero hindi niya yon pinahalata. "Nakipag-away daw, hindi ko alam kung kanino. Tapos nakapatay daw, lasing daw pareho. Mahilig uminom yan, kasama yung dati niyang boyfriend." Dagdag pa ni Aling Amy. "At mapang-akit manamit." Napaisip si Daniel. Naalala niya ang damit kagabi ni Sheila. Mapang-akit din ito kung magsalita. "Tapos tinakwil pa ng pamilya. Nakatira sa kabilang bayan yung pamilya niyan, pero hindi natanggapin. Kaya nandito siya ngayon. Wala siyang kasama." Sabi pa ni Aling Amy. "At sabi nila, hindi raw naniniwala sa Diyos yan. Mag-ingat ka, Deacon. Huwag mo masyadong lalapitan." Hindi agad sumagot si Daniel. Nakatingin lang siya kay Aling Amy. May bigat na bumaba sa dibdib niya pero hindi niya yon pinahalata. Huminga siya ng malalim bago nagsalita. Aling Amy, hindi po siguro tama na agad natin siyang husgahan. Napakunot ang noo ng matanda. "Pero Deacon, totoo naman ang sinasabi ko. Kilala na siya dito. Magulo talaga ang buhay niyan." Tumango si Daniel. Naintindihan ko po pero hindi rin po natin alam ang buong kwento. Hindi rin po natin alam ang lahat kung ano ang pinagdaanan niya bago mangyari ang lahat. Umiling si Aling Amy. "Kahit na, nakapatay pa rin. Delikado pa rin." Saglit na natahimik si Daniel. Parang may naalala siya. May isang babae po sa Biblia, si Maria Magdalena. Nababasa po siya sa Ebanghelyo ni Lucas, Kabanata 8, talata 1 hanggang 3. Nabanggit doon na pinalayas ni Jesus ang 7 demonyo sa kanya. Ibig sabihin, magulo talaga ang kalagayan niya noon. Parang wala na siyang direksyon.
Tahimik na nakinig si Aling Amy. Nagpatuloy siya at inalala ang paulit-ulit niyang binasa. Marami pong humuhusga sa kanya. Marami ang umiiwas. Hindi maganda ang tingin ng tao sa kanya. Pero nang makita siya ni Jesus, hindi siya itinaboy. Hindi niya po sinabi na wala na siyang pag-asa. Tinanggap pa rin siya at tinulungan. Huminga ng malalim si Daniel bago nagpatuloy. At hindi lang po yun, sa Ebanghelyo ni Juan, Kabanata 20, siya pa ang isa sa unang nakakita kay Jesus matapos siyang mabuhay muli. Ibig sabihin, kahit may madilim siyang nakaraan, pinili pa rin siya ng Diyos, pinagkatiwalaan pa rin siya. Napayuko si Aling Amy at medyo nakonsensya. May isa pa pong tagpo, Dagdag ni Daniel. sa paanan ng krus habang ipinapako si Jesus. Marami ang natakot at umalis, pero si Maria Magdalena nanatili. Hindi siya tumalikod. Kahit mahirap at kahit masakit, ibig sabihin, nagbago talaga siya. Hindi siya nanatiling ganoon. Tinanggap niya po ang awa ng Diyos at mula po doon ay naging tapat na tagasunod siya. Napabuntong hininga si Daniel. Kung totoo man po ang sinasabi ninyo tungkol kay Sheila, baka po hindi siya masamang tao. Baka may pinagdadaanan lang. Baka may sugat lang sa puso. Baka tulad ni Maria Magdalena, kailangan lang po ng taong hindi huhusga sa kanya. Napabuntong hininga ang matanda. Mabait ka talaga, Deacon. Pero mag-ingat ka pa rin. Ngumiti ng bahagya si Daniel. Opo, salamat po. Naglakad na siya papasok ng simbahan. Tahimik ang loob, malamig at may liwanag na pumapasok sa bintana. Lumapit siya sa harap. Lumuhod siya sa may altar. Pumikit si Daniel at huminga ng malalim. Panginoon, Nanatili siyang nakapikit. Iniisip niya ang narinig. Iniisip niya ang mukha ni Sheila. Parang hindi niya maalis sa isip ang mukha ng babae na punong-puno ng kalokohan ng mukha pero may lungkot sa mga mata. Panginoon, kung totoo man po ang sinabi, mas lalo po siyang nangangailangan ng tulong. Hindi ko po alam ang buong kwento. Hindi ko po alam kung ano ang pinagdadaanan niya. Pero alam ko po na may sugat siya sa puso. Humigpit ang hawak niya sa rosaryo. Panginoon, kagabi pa lang po, parang inilapit mo na siya sa akin. Hindi ko po alam kung bakit. Hindi ko po alam kung anong gagawin ko. Pero hindi ko po maalis sa isip ko ang kanyang kalagayan. Napayuko siya ng bahagya. Siya po ba ang magiging mission ko? Siya po ba ang nais ninyong tulungan ko? Siya po bang dahilan kung bakit ako dinala ninyo dito? Kung siya po ang inilapit ninyo sa akin, hindi po ako lalayo. Kahit mahirap, kahit magulo ang buhay niya, kahit hindi niya ako pakinggan, susubukan ko pa rin. Mas tumagal ang kanyang panalangin. Panginoon, tulungan niyo po ako. Bigyan niyo po ako ng lakas. Hindi ko po alam kung paano ko siya tutulungan. Hindi ko po alam kung paano ko siya kakausapin. Pero nais ko pong maging instrumento ng awa ninyo. Napapikit siya ng mariin. Hindi ko po siya huhusgahan. Hindi ko po siya lalayuan. Kahit ano pa po ang kanyang nakaraan. Kahit ano pa po ang sinasabi ng iba. Huminga siya ng malalim. Nangangako po ako. Tutulungan ko si Sheila. Kahit gaano kahirap, kahit gaano katagal. Hindi ko po siya pababayaan kung ako po ang gagamitin ninyo. Gabayan niyo po ako. Bantayan niyo rin po siya. Ilapit niyo po siya sa inyo. Kahit paunti-unti lang. Dahan-dahan niyang tinapos ang dasal. Nanatili siyang nakaluhod sandali. May kakaibang kapayapaan sa dibdib ni Daniel pagkatapos nun. Basta malinaw na sa kanya na tutulungan niya si Sheila kahit ano pa ang mangyari. Kinabukasan, nang matapos ang mga gawain sa simbahan, lumabas si Daniel. Magsisimula na siya sa pagtulong niya kay Sheila. Naglakad siya palabas ng simbahan. Dumiretso siya sa kabilang kanto. Medyo tahimik pa ang lugar. May ilang tindahan pa lang ang nakabukas. Pagdating niya sa maliit na bahay na tinuro ni Sheila, saglit siyang tumigil. Napatingin siya sa pintuan at kumatok ng mahina. Walang sumagot, kumatok ulit siya. Maya-maya, narinig niya ang kaluskos sa loob. May sumipa sa kung anong bagay. "Sandali lang!" bulalas ni Sheila. Napaatras siya ng bahagya. Bumukas ang pinto, lumitaw si Sheila na nakasuot ng crop top at maikling shorts. Basang-basa ang buhok at halatang kaliligo lang. "Uy, Father!" ngumiti ito.
Anong meron at napadpad ka rito? Napakurap si Daniel. Bahagya siyang napayuko. Paulit-ulit na lang niyang tinatama. Kaya hahayaan niya na lang ito sa gustong itawag sa kanya. Napadaan lang po. Sagot ni Daniel kahit halatang hindi totoo. Umirap si Sheila. Talaga? Napadaan? Sa bahay ko? Hindi siya agad nakasagot. Pwede po ba akong pumasok? Bakit? May kumpisal? Biro nito. Napangiwi siya ng bahagya. Hindi naman po. Kakausapin lang sana kita. Tumabi si Sheila. Sige, pasok ka. Saka po ka nang po. Hindi naman ako matanda. Parang magkasing edad nga lang tayo. Nasanay lang po talaga ako. Pumasok si Daniel. Magulo ang loob ng bahay at may mga bote pa sa mesa. May gitara sa sulok at may speaker sa sahig. May nakasampay na damit sa upuan at dahil matangkad siya, bumangga sa mukha niya ang mga panty at bra na nakasipit sa ipitan. Nataranta siya agad at parang mga langaw na tinaboy ang mga yon. Nang makita siya ni Sheila, tawang-tawa ito habang kinukuha sa harap niya ang mga sinampay nito. Pasensya na, nagulat ka ba? Huwag kang mag-alala, malilinis naman yung mga panty at bra ko. Saad ni Sheila habang sobrang lapit na sa kanya. Sinipa nito ang monoblock. Upo ka na rito. Medyo napaatras ulit si Daniel. Nagulat lamang na pagyuko niya, nandoon si Sheila na sobrang lapit ang mukha at tumatawa. Umiwas siya ng tingin at peking na ubo. Umupo siya sa isang monoblock. Nakatingin lang si Sheila sa kanya. Oh, anong sasabihin mo? Huminga siya ng malalim. Mamaya po may misa. Baka gusto niyo pong magsimba. Napatigil si Sheila pagkatapos ay napangiti. Father, pwede bang magsimba kahit naka-crop top? Napabuntong hininga si Daniel. Mas maigi po sana kung maayos ang damit. Lumapit si Sheila. Ano bang maayos? Ganito? Itinaas nito ng bahagya ang buhok. O ganito, bahagya pang hinila ang damit pababa. Napapikit si Daniel at umiwas ulit ng tingin. Sheila, tumawa ito. Biro lang, ang seryoso mo? Pinilit niyang manatiling kalmado. Hindi naman po kailangan perpekto. Basta maayos lang. Ang mahalaga po ay pumunta kayo. Umupo si Sheila sa harap niya. Bakit? Gusto mo ako magsimba? Nag-aalala lang po ako. Saan? Para sa kaluluwa ko? Nakangising tanong nito. Alam mo, nakikita ng ibang kaluluwa ko, wala naman silang pakialam. Huminga ng malalim si Daniel. Napakamot siya sa sentido. Nag-iisip kung paano mahihikayat ang isang dalaga na napakatigas ng ulo. Pwede naman po kayong sumali sa mga activities. Dagdag ni Daniel. May youth organization, may Bible sharing, may outreach, may choir din po. Napatingin si Sheila. Choir? Opo. Tumayo ito, lumapit sa mesa at kumuha ng tubig. Hindi ako pangsimbahan, Father. Pwede po, lahat naman po ay pwede. Napangiti si Sheila. Ang kulit mo? Nanahimik siya sandali. Nasabi na niya ang gustong sabihin, kaya aalis na siya. Sige po, babalik na lang ako. Lumabas siya pero hindi pa rin siya sumuko. Sumunod na araw, bumalik ulit si Daniel. Pumunta siya roon at kakatok na sana nang may marinig siyang kumakanta. Napahinto si Daniel. Malinaw ang boses, malambing at may lalim ang boses ni Sheila. Subalit parang may lungkot din. Nakikinig lang siya sa labas. Hindi niya namalayan na napangiti siya. Dahan-dahan siyang kumatok. Doon tumigil ang kanta. Sandali! Bumukas ang pinto at bumungad si Sheila. Uy, ikaw ulit? Maganda po pala ang boses ninyo, sabi niya. Napataas ang kilay nito. Narinig mo? Eavesdropper ka pala? Napangiti si Daniel. Pwede po kayong sumali sa choir. Maganda po ang boses ninyo. Umiling si Sheila. Ayoko. Hindi nga sabi ako pang simbahan. Pero kumakanta po kayo. Sumandal ito sa pinto. Sa bar? Napatigil siya. Bar? Oo. Gabi ang trabaho ko. Resto bar sa kabilang bayan. Kumakanta ako kasama ng banda. Tumango-tango si Daniel. Kaya po pala araw kayo nandito. Tumango si Sheila.
Gabi ako gising, araw tulog, kaya huwag ka magtataka kung minsan hindi ako sumasagot. Ibig sabihin, tulog ako at ayaw magpaistorbo. Nire-respeto niya pa rin naman ang privacy ni Sheila. Pero pumupunta na lang talaga siya roon para kahit paano ay may makausap ito. Halata naman kasing walang nakikipag-usap rito sa mga taga roon. Mas maganda pa rin po kung sa simbahan ninyo gagamitin ang boses ninyo. Pilit pa ni Daniel. Napangiti si Sheila. Bakit? Magiging santo ba ako o mapopromote sa langit kapag kumanta ako sa simbahan? Napanguso si Daniel. Hindi niya talaga gusto ang tabas ng dila ng dalaga. Gayunpaman, hindi siya Diyos para manghusga. Palagi niyang ipinapaalala yon sa kanyang sarili. Lumapit ito sa kanya. O baka gusto mo lang akong makita palagi. Palusot mo lang talaga, Daniel? Napaatras siya at napalunok. Oh, hindi po. Sigurado ka? Ngumiti ito. Baka crush mo na ako, Father, ha? Medyo naiinis na talaga siya. Hindi naman perpekto si Daniel. Hindi sa lahat ng oras ay mabait siya. Oo, at gusto niyang maging pari. Pero may mga pagkakataon pa rin na nadadala siya sa emosyon. Iniisip niya kung paano nito naiisip yon. Committed na siya sa kanyang bokasyon. Wala na sa kanyang isipan ang mga ganoong bagay. Tumawa si Sheila. Oh, namumula ka. Hindi siya nakasagot. Madali lang talaga siyang mamula. Kapag naiinis, nagagalit, o nahihiya. Namumula siya kaagad. Bakit pabalik-balik ka? Tanong pa ni Sheila. Concern ka lang o may iba pa? Huminga siya ng malalim. Gusto ko lang po kayong tulungan. Hindi ko kailangan ng tulong. Umiling si Sheila. Hindi ako magbabago. Sheila, mahinahon niyang sabi. Hindi naman po masama kung susubukan ninyo. May Bible sharing po sa Sabado. Pwede kayong sumama. May pagkain po ron, sana ay makapunta kayo. Habang naglalakad siya pabalik, napabuntong hininga siya. Nahihirapan si Daniel pero hindi siya susuko. Sa isip niya, baka ganoon din si Maria Magdalena noon. Nilalayuan ng lahat. Niloloko ang mga gustong tumulong. Kahit inaasar siya, kahit tinutukso siya, kahit napapaatras, patuloy pa rin siyang nagbabahagi ng salita ng Diyos. Dahil malinaw sa kanya na hindi siya basta lumalapit. Tinatawag siya ng Diyos para lumapit sa isang ligaw na kaluluwa sa mundo. Ilang araw na ang lumipas, paulit-ulit pa rin ang ginagawa ni Daniel. Minsan dumadaan lang siya. Minsan kumakatok. Minsan nakikipag-usap kahit ilang minuto lang. Hindi niya alam kung may epekto ba, pero pinipilit niya pa rin. Isang tanghali, napadaan ulit siya sa bahay ni Sheila. Sarado ang pinto pero bukas ang bintana. Naririnig niya ang mahinang tugtog mula sa loob. Nag-alangan siya sandali. Pero kumatok pa rin siya. Sheila? Walang sumagot sa kanya. Kakatok sana siya ulit nang marinig niya ang boses ni Sheila mula sa likod. Hoy, Father! Napalingon siya at dumungaw sa gilid ng bahay si Sheila. Nakahiga ito sa duyan, naka-shorts at maluwag na sando. Hawak ang cellphone at nakatingin sa kanya. Nandyan po kayo, sabi ni Daniel. Nandito ka na naman, hindi ka ba napapagod? Dito ka na lang kung mangungulit ka, mainit sa loob. Tumango si Daniel, lumapit siya rito. May lumang upo ang kahoy kaya doon na siya naupo. Medyo may distansya sa duyan at nakaharap kay Sheila. Oh, ano na naman? Tanong nito nang hindi dumidilat. Napadaan lang po, sagot ni Daniel. Umismid ito. Napadaan ulit? Huminga lang siya ng malalim. Sheila, mamaya po may practice ang choir. Maganda po kasi ang boses nyo. Sa bar lang yun bagay? Tipid siyang napangiti. Pwede rin po sa simbahan. Ginalaw-galaw nito ang duyan gamit ang paa. Nakapikit pa rin si Sheila at parang payapa ang mukha. Hindi niya alam pero gumagaan ang loob niya kapag nakikitang payapa ang dalaga. Nagpatuloy si Daniel. May kwento po akong sasabihin. May isang pastol na may isang daang tupa. Nawala ang isa. Iniwan niya ang 99. Hinanap niya ang isa hanggang makita niya. Hindi po niya sinabing bahala na. Hindi po niya pinabayaan. Hinanap niya kasi mahalaga kahit isa lang. Nakapikit pa rin si Sheila.
Hindi niya alam kung nakikinig ba ito. Ganun po ang Diyos. Patuloy na lang ni Daniel. Kahit naliligaw ang tao, hinahanap pa rin niya. Hindi niya pinababayaan. Mahina ang hangin pero humahawi yon sa buhok ni Sheila. Hindi tuloy maalis ang kanyang titig. Bawat ugoy palayo at palapit sa kanya, sumasabay ang pagkaluskos ng mga dahon. Napalunok si Daniel. Sheila, kahit ano pa man ang nakaraan ninyo, may pag-asa pa rin. Hindi pa huli ang lahat. Hindi pa... Subalit napahinto siya nang marinig ang mahihina nitong hilik. Napakunot noo si Daniel habang pinagmamasdan ang tumitigil na duyan. Bahagyang nakabukas ang mga labi ng dalaga at mukhang tulog na nga. Sheila! Mahina niyang tawag. Humilik lang ito ng bahagya. Hindi napigilang tumawa ni Daniel. Napailing siya dahil para itong baby na nakatulog kapag dinuyan. Ang haba na ng sinasabi niya. Nagbabahagi pa siya ng salita ng Diyos pero natulog lang pala ito. Pero hindi siya agad tumayo. Napatitig pa siya rito. Walang make-up, hindi nang aasar at walang ngiti na mapanghamon. Payapa lang ang mukha, malumanay at parang ibang tao si Sheila ng sandaling yon. Bahagyang gumalaw ang duyan. Nahulog sa pisngi nito ang ilang hibla ng buhok. Napatitig lalo si Daniel ng matagal. May kakaibang init na dumaan sa dibdib niya. Hindi niya inaasahan yon at hindi niya rin gusto. Maganda pala siya. Mahina niyang bulong. Hindi na malaya ni Daniel na napangiti siya. Parang may kung anong lumambot sa kanyang kalooban. Pero agad siyang natauhan. Napakurap si Daniel, umiling at bahagyang sinaway ang sarili. Ano ba yan? Napayuko siya at huminga ng malalim. Parang may mali. Parang hindi dapat. Hindi siya komportable sa nararamdaman. Dikon ka. Bulong niya sa sarili. Malapit ka ng ma-ordain bilang pare. Ano ka ba, Daniel? Umayos ka. Napapikit siya sandali. Pinilit niyang ibalik ang isip sa dahilan kung bakit siya naroon. Hindi para humanga, hindi para titigan o para madala sa kagandahan ng isang Sheila. Nandoon siya para tumulong sa naliligaw nitong kaluluwa at tulungan ito sa relasyon nito sa Diyos. Pagmulat niya, sandali pa niyang tiningnan si Sheila. Tulog pa rin, mahina ang hilik at parang inosente. Napabuntong hininga si Daniel. Panginoon, tulungan niyo po ako. Huwag niyo pong hayaang malito ako. Dahan-dahan siyang tumayo. Ayaw niyang magising ito. Bago siya umalis, napatingin siya ulit. Sinasabi niya sa kanyang sarili na hindi pwede ang nararamdaman niyang yon. Isang gabi, tahimik lang ang bahay kung saan tumutuloy si Daniel. Hindi pa siya natutulog. Nagbabasa pa kasi siya para sa homily para bukas. Huminga siya ng malalim. Pagod si Daniel pero pinipilit niyang tapusin ang binabasa. Napatingin siya sa orasan. 10:00 na pala. Isasara na sana niya ang libro nang may marinig siyang kalabog sa labas. Parang may natapilok at may kumakalansing na bote. Napakunot noo si Daniel. Tumayo siya at lumapit sa pinto. May kumatok ng mahina, sabay sandig sa pinto. Daniel? Sheila? Binuksan niya ang pinto. Lasing na naman ang dalaga. Magulo ang buhok at halatang pagod. Nakamaong shorts at itim na blouse na parang kagagaling lang nito sa pagtugtog sa resto bar. May hawak na maliit na bag at amoy alak na naman. Napabuntong hininga si Daniel. Sheila, uminom ka na naman. Bakit po nandito kayo? Sumandal si Sheila sa pinto. Pwede ba akong pumasok? Nag-alangan siya sandali pero tumabi rin siya. Pasok po. Pumasok naman si Sheila. Medyo natapilok pa nga kaya agad na inalalaya ni Daniel. Ramdam niya ang bigat nito at halatang marami talagang nainom. Umupo si Sheila sa sofa at napahilig agad. Ang tahimik talaga dito. Gusto niyo po ng tubig? Tanong niya. Tumango ito. Oo, tubig. Pumunta si Daniel sa kusina. Kumuha ng baso at nagsalin ng tubig. Pagbalik niya, nakita niyang nakapikit sa Sheila at parang nahihilo. Inabot niya ang tubig. Inom po. Dahan-dahan itong uminom, pagkatapos ay napabuntong hininga.
Salamat, parang gusto ko na lang dito. At least may kasama ako at nag-aasikaso sa akin. Natigilan si Daniel habang hawak ang baso. Iniisip niya kung dapat bang iwasan niya ito. May mga nabubuo na sa kanyang kalooban na wala naman noon. Napansin ni Daniel na iba ang aura nito. Mabigat ang dating ni Sheila. Mukhang malaki na naman ang problema. Okay lang po ba kayo? Tanong niya. Hindi agad sumagot si Sheila. Nakatingin lang ito sa sahig. Father, naniniwala ka ba sa Diyos? Mataman niya itong tiningnan. Wala po ako sa bukasyon na ito kung hindi po, Sheila. Talaga? Mapait ang ngiti nito. Ano ba yung si Lord? May favoritism ba siya? Pili lang bang anak niya? Ako kasi, hindi ko na nararamdaman. Tanungin mo kung naniniwala pa ako. Kasi ako, hindi na. Hindi na luma yun sa kanya. Sa tagal na niya, hindi pa man siya pumapasok sa seminaryo. Marami na siyang nakasalamuhang mga tao. Iba't ibang paniniwala, ang pananampalataya at may mga tao rin na umalis sa pananampalataya dahil sa hirap ng nararanasan sa mundong ibabaw. At pakiramdam ni Daniel, isa lang si Sheila sa mga taong yon. Kailangan tulungan at dapat hindi sukuan. Naliligaw at nasasaktan, kaya kailangang bigyan ng pangunawa at huwag husgahan. Galit ako sa Diyos, dagdag pa ni Sheila. Pinabayaan niya kasi ako. Tahimik pa rin siya. Hindi siya sumisingit sa mga sinasabi ng dalaga. Hahayaan niya itong magsalita at ilabas lahat ng sama ng loob nito sa mundo. Alam mo ba? 5 taon akong nasa bilangguan. Tumawa si Sheila pero wala yung halo ng saya. Nakinig pa rin si Daniel. Gusto niyang malaman ang mga pinagdadaanan nito. Gusto niyang malaman kung saan nagmula ang lahat ng sakit na yon. 5? Ulit pa ni Sheila. 5 taon. Hindi naman ako yun. Pasaway ako at matigas ang ulo pero hindi ako yun. Hindi ko kayang pumatay. Napagbintangan lang naman ako. Hindi ko ginawa pero ayaw nilang maniwala lahat sa akin. Kaya ako ang nakulong. Bahagyang lumapit si Daniel. Umupo siya sa tapat nito. Nararamdaman niya ang bigat sa bawat salita ni Sheila. Anong nangyari? Mahinahon niyang tanong. Huminga ng malalim si Sheila at napahilamos ng mukha. Ang dati kong boyfriend, siyang may kasalanan. Hindi naman ako. Ginamit niya ako. Frame up. Ako ang tinuro niya. Ako ang nahuli. Hindi ako pinaniwalaan. Kahit pamilya ko, tinalikuran ako at hindi naniniwala. Kasi akala nila, isa lang ako masamang anak na wala ng pag-asa. Bumahan na ang awa sa mukha ni Daniel. Nakita niya na kasing nangingilid ang mga luha nito. Akala nila totoo. Patuloy pa ni Sheila at hindi na makatingin sa kanya. Kahit sumigaw ako, kahit magmakaawa ako, wala. Nabilanggo pa rin ako. Parang wala akong kahit na sino nung mga panahong yon. Wala ang Diyos. Wala. Humigpit ang hawak ni Daniel sa tuhod niya. Wala na siyang masabi. Alam niyang mabigat ang kalooban nito. Na parang kahit anong salita, hindi kayang paggaanin ng ganoon lang. Alam mo kung anong 5 taon sa bilangguan? Tanong ni Sheila sa kanya. Hindi ko alam kung anong pakiramdam ng totoong impyerno. Pero para sa akin, impyerno ron araw-araw. Nakatingin sila sa'yo. Hinuhusgahan ka. Tinatawag kang kriminal kahit wala ka namang ginawa. Nanginginig ang boses nito. May mga gabi umiiyak lang ako. Tatanungin ko ang Diyos. Bakit ako? Ano bang kasalanan ko? Napayuko si Daniel. Naluluha na rin siya sa mga sinapit ni Sheila. Madali pa namang mahabag ang kanyang puso sa ganoon. Pero hindi niya alam kung bakit parang gusto niyang ibahagi sa kanya ni Sheila ang lahat para silang dalawa ang dadala. Para hindi lang nito maramdaman na nag-iisa ito. Walang sagot ang Diyos ninyo, Daniel. Patuloy pa nito. Tahimik lang siya. Hinayaan niya ako magdusa sa kasalanang hindi ko naman ginawa. Napapikit si Daniel. Nawalan na ng pag-asa ang dalaga. Ramdam na ramdam niya yon sa kanyang puso. May luha ng tumulo sa pisngi ni Sheila. Gusto ko nang sumuko nun. Gusto ko nang mawala. Pero wala.
Buhay pa rin ako. Nagdurusa pa rin. Hindi makapagsalita si Daniel. Parang may pumipisil sa dibdib niya. Gusto niyang sabihin dito na buhay pa rin ito kasi baka may bahagi pa rin sa puso nito na naniniwala sa Diyos. May kaibigan ako, sabi ni Sheila habang parang batang pinupunasan ang mga luha. Law student siya noon. Hindi siya naniniwala na may kasalanan ako. Siya ang naghanap ng ebidensya. Nabuksan ulit ang kaso nung maging abogado siya. Lumabas ang totoo. Boyfriend ko talagang may sala. Sinadya niya. Ginamit niya ako. Napalunok si Daniel. Nakalaya ako. Mahina nitong sabi. Pero huli na. Ayaw na sa akin ng pamilya ko. Ayaw na nila akong tanggapin. Nang makalaya ako, tuwang-tuwa pa naman ako. Kasi makakauwi na ako sa pamilya ko. Pero pinagtabuyan nila ako, Daniel. Kahit wala akong kasalanan. Kahit napatunayan na. Ayaw na nila sa akin. Matagal na nila akong gustong kalimutan. Kahihiyan pa rin daw ako. Nabilanggo pa rin ako. Marumi pa rin ang pangalan ko. Napailing si Sheila habang tuloy-tuloy ang mga luha. Nanginginig na ito habang humihikbi. Hindi na nila ako tinanggap. Iniwan na nila ako. Umawang ang bibig ni Daniel. Hinawakan niya ang likod nito ng marahan bago tinapik ng paulit-ulit. Mas lalong naiyak si Sheila. Huminga ng malalim si Sheila. Kaya nandito ako ngayon. Mag-isa, walang pamilya, walang matakbuhan. Sasabihin mo ba sa akin na may plano ang Diyos? Sabihin mo nga, Daniel, nasaan siya noong nasa bilangguan ako? Nasaan siya nung iniwan ako ng pamilya ko? Napatitig si Daniel sa dalaga. Hindi na niya nakikita si Sheila bilang tukso. Hindi na niya nakikita ang pang-aasar. Nakikita niya lang ang sugatan, pagod at wasak nitong kalooban. Sheila, mahina niyang sabi. Hindi ko po alam kung bakit nangyari yon, pero alam kong hindi kayo pinabayaan. Tumawa ito. Talaga? Parang pinabayaan naman? Hindi siya sumuko na ipaalam dito yon. Naging malaya ka po, may tumulong sa'yo. Isang tao at baka po yon ang paraan ng Diyos. Natahimik si Sheila habang nakatitig sa kanya. Muli na naman itong napaiyak at may kasama ng mga hagulgol. Pagod na ako. Umiiyak nitong sabi. Pagod na ako. Parang may nabasag sa loob ni Daniel. Lumapit siya at hindi na nag-isip. Yumakap na lang siya sa dalaga. Baka sakaling gumaan ang kalooban nito. Sheila, mahina niyang sabi. Naramdaman niyang natigilan si Sheila pero hindi ito umiwas. Sa halip, mas humigpit ang kapit nito sa damit niya. Doon ito umiyak sa kanyang dibdib. Ang sakit, humihikbing sabi ni Sheila. Hindi ko ginawa, pero ako ang nagdusa. May luhang pumatak mula sa mata ni Daniel. Hindi niya yon mapigilan. Mas hinigpitan niya ang yakap. Hindi para sa sarili, kundi para sa dalagang nadudurog lang ng paulit-ulit. Hindi ka nag-iisa. Mahina niyang bulong. Kasama mo ko. Pwede mong sabihin sa akin kapag mabigat na ang loob mo. Kapag hindi mo na kaya. Kapag nalulungkot ka. Kumato ka lang dito. Magsabi ka sa akin. Makikinig ako. Nang gabing yon, nakatulog na sa pag-iyak si Sheila. Binuhat niya na lang ito at inayos ang paghiga nito sa kanyang kama. Umuulan sa labas, kaya mahihirapan siyang iuwi ang dalaga sa sarili nitong bahay. Kinabukasan, tumigil na ang ulan. Naunang magising si Daniel. Pagkatapos niyang gawin ang mga routine pagkagising, nagluto na siya ng simpleng almusal. Paminsan-minsan ay napapalingon siya sa kama. Nandoon si Sheila at mahimbing pa ang tulog. Nakabaluktot ang katawan habang balot ng kumot. Magulo pa rin ang buhok at halatang pagod sa iyak kagabi. Huminga ng malalim si Daniel. Naalala niya ang mga sinabi nito. Parang sariwa pa sa isip niya. May kumirot ulit sa dibdib ni Daniel. Naawa siya sa dalaga, pero alam niyang matapang itong babae na hindi pa rin ito tuluyang pinabayaan ng Diyos. Maya-maya ay naghain na siya pagkatapos magluto. Lumapit siya kay Sheila at dahan-dahang napayuko. Sheila, mahina niyang tawag. Bahagya itong gumalaw, napakunot na upangan nang makita siya kaya napatawa si Daniel.
Anong ginagawa mo rito? Napangiti siya. Nandito ka sa bahay na aking tinutuluyan. Dito ka na nakatulog. Hindi kita maihatid sa sarili mong bahay kagabi. Malakas ang ulan at bagsak ka na talaga. Napatingin ito sa paligid pagkatapos ay sa kanya. Parang sakalang nito naalala ang nangyari. Bahagya itong napaupo at hinawakan ng ulo. Hindi naman napigilan ni Daniel ang pagngiti. Ganon na ganon kasi ito nung unang beses na magising sa kanyang kama. Ang sakit ng ulo ko, reklamo ni Sheila. Uminom ka po muna ng tubig. Sabi niya at iniabot ang baso rito. Uminom si Sheila at napabuntong hininga. Pasensya ka na, lasing ako kagabi. Nastorbo na naman kita. Okay lang po. Sagot niya. Napatingin ito sa kanya. May nasabi akong kung ano, hindi ba? Nakakahiya. Huwag po kayong mag-alala. Sabi niya at sinandukan ng pagkain ang plato nito. Salamat nga po at nag-open up kayo. Kumain na po tayo. May inihanda po akong almusal. Napatingin si Sheila. Nag-abala ka pa? Lumipas ang ilang minuto sa banyo. Nang lumabas ang dalaga, sabay silang umupo sa tapat ng mesa. Tahimik lang sa una pagkatapos ng panalangin. Kumakain si Sheila ng tinapay ng dahan-dahan at parang nahihiya pa. Daniel, tawag nito. Po? Napakagatlabi ito at matamang tumingin sa kanya. Salamat. Tumango siya at napangiti. Walang anuman. Pagkatapos kumain, tahimik lang sila sandali. May gustong sabihin si Daniel pero nag-aalangan siya. Sheila, pwede po ba kitang ipagdasal? Napatigil si Sheila. Napatingin ito sa kanya. Ako? Bakit? Para po gumaan ang loob ninyo. Nilunok muna nito ang kinakain habang nag-iisip. Maya-maya'y dahan-dahang tumango. Sige, nagsimula na siyang manalangin. Dahan-dahang hinawakan ni Daniel ang kamay nito. Napatigil si Sheila pero hindi ito umatras. Pumikit po tayo, sabi ni Daniel sa dalaga. Sumunod si Sheila at marahang pumikit. Sandali munang napatitig si Daniel saka pumikit din. Panginoon, mahina niyang simula. Salamat po sa buhay ni Sheila. Salamat po dahil inilapit niyo siya sa akin. Panginoon, alam niyo po ang sakit na pinagdaanan niya. Alam niyo po ang 5 taon na paghihirap. Alam niyo po ang sugat sa puso niya. Humigpit ang hawak ni Sheila sa kanyang kamay. Panginoon, yakapin niyo po siya. Iparamdam niyo po sa kanya na hindi siya nag-iisa. Kahit iniwan siya ng iba, nandito pa rin po kayo. Biglang may pumatak na luha sa kamay ni Daniel. Alam niyang mga luha yon ni Sheila. Panginoon, patuloy niya. Pagalingin niyo po ang sugat sa puso niya. Palitan niyo po ng kapayapaan ang galit. Palitan niyo po ng pag-asa ang sakit. Napaiyak na si Sheila. Tahimik pero tuloy-tuloy ang mga luha nitong pumapatak sa kanilang mga kamay. Panginoon, turuan niyo po siyang magtiwala ulit. Kahit mahirap, kahit mabagal, gabayan niyo po siya sa bawat hakbang. Nanginginig ang mga kamay ni Sheila. Masumigpit ang kapit nito at may umaalpas ng mga hikbi. Panginoon, mahal niyo po siya. Hindi niyo po siya pinabayaan. Iparamdam niyo po yun ngayon. Huminga siya ng malalim pagkatapos niyang tapusin ang panalangin. Dahan-dahan niyang iminulat ang mata. Nakapikit pa rin si Sheila at umiiyak pa rin. Hindi na siya nagsalita. Hinayaan niya lang ito na damhin ang kanilang panalangin. Ilang sandali pa, dahan-dahang dumilat si Sheila. Namumugto ang mga mata nito. Gayunpaman, mas kalmado ang mukha nito. Mas gumaan kaysa sa dati. Lumipas ang mga araw, hindi man madalas, paminsan-minsan ay dumadaan si Sheila. Hindi na tulad ng dati. Hindi na puro biro, mas tahimik na at minsan nakikinig lang sa mga kwento niya at mga salita ng Diyos. Dumating ang linggo. Maraming tao sa simbahan. Maaga pa lang ay puno na ang mga upuan. Nasa gilid si Daniel, abala sa paghahanda para sa misa. Maya-maya ay nagsimula na ang misa. Naglakad siya sa aisle habang nakatingin sa harap. Pero habang naglalakad, napalingon siya sa mga tao. Bigla siyang napahinto. Nakita niya si Sheila. Nasa gitna ng mga tao ang dalaga. Nakatayo, tahimik at nakasuot ng simpleng damit. Mahaba ang palda at maayos ang blouse.
Nakatali ang buhok at walang makapal na makeup. Deacon Daniel, Bulong ng nasa kanyang likuran. Agad siyang nagpatuloy sa paglalakad, pero hindi mapigilan ni Daniel na lumingon. Sa pagkakataong yon, nahuling niya si Sheila na bahagyang ngumiti at marahang kumaway. Parang tumigil sandali ang mundo ni Daniel. Napangiti rin siya at sobrang lakas ng tibok ng kanyang puso. Sa gitna ng napakaraming tao, nakita niya ang isang kaluluwa na unti-unting bumabangon. At sapat na yon para mapangiti siya. Pagkatapos ng misa, saglit siyang umalis para hanapin ito. Nakita niya ito sa labas at bumibili ng mangga na may alamang. mabuti naman po at nagsimba ka na. Nakangiting sabi ni Daniel. Napangiti rin sa Sheila habang ngumunguya. Ang kulit ng isang lalaki, lagi akong kinakatok sa bahay. Okay bang suot ko? Kagalang-galang na ba? Makakapasok na ba sa langit? Mas lalo siyang napangiti ng matamis. Alam niyang paunti-unti babalik na sa Diyos ang dalaga. Nakikita niya na may nagawa siya para rito. Subalit paano kung habang ginagabayan niya si Sheila sa tamang landas, siya naman ngayon ang maliligaw sa dati ay akala niyang malinaw na landas. Ilang linggo pa ang lumipas, mas madalas nang makita ni Daniel si Sheila sa simbahan. Hindi man palagi pero dumarating ito paminsan-minsan. Tahimik lang, nakaupo sa likod at nakikinig. Minsan ay sumasabay sa awit. Isang hapon, nasa labas si Daniel ng simbahan. Nakatayo siya sa may puno. May hawak siyang papel at may tinitingnan. Pero hindi siya makapag-concentrate. Nakita niya kasi si Sheila sa harap ng kainan sa simbahan at may kasamang isang lalaki. Matangkad, nakasuot ng polo at may dala ng helmet. Deacon Daniel, kung okay na raw po yung pinapa-request ni Father, sabi ng isang sakristan sa kanya. Pero para siyang walang naririnig. Napakunot noo si Daniel. Nakikita niyang tumatawa si Sheila. Paminsan-minsan, hinahampas nito ang braso ng lalaki. At parang malapit sa isa't isa ang mga ito. Deacon Daniel, bulalas ng sakristan. Doon siya napalingon at napanganga. Yung pinapa-request daw po ni Father. Napalunok siya. Sige, sabihin mo wala pa. Maya-maya ay napalingon ulit siya kay Sheila. Kita niya na lumapit pa ng bahagya ang lalaki rito. May sinabing hindi niya marinig at tumawa ulit ang dalaga. Mas kumirot ang dibdib ni Daniel. Hindi niya gusto ang nararamdaman. Joseph, halika na sa loob. Sambit niya na lang bago tumalikod. Hindi kinakaya ang nakikitang eksena. Hindi lang yon ang unang beses na nakita niya yon. Pumunta siya sa bahay ni Sheila para magdala ng ulam. Nakita niyang paalis naman ang lalaki. Sino po yon, Sheila? Tanong ni Daniel dahil hindi niya na talaga mapigilan. Mahinang tumawa si Sheila. Kababata ako at naniligaw sa akin. Bait, no? Tumango si Daniel kahit medyo nakakaramdam ng iritasyon. Mukha naman po. Simula noon, umiwas na talaga siya. Kapag nakikita niya si Sheila, binibilisan niya ang lakad. Hindi na siya masyadong nakikipag-usap. Hindi na rin siya dumadaan sa bahay nito. Napansin yon ni Sheila. Kaya ngayon ay ito na ang nangungulit sa kanya. Isang hapon, hinarang siya nito sa gilid ng kanyang bahay. Bakit ka umiiwas? Diretso nitong tanong. Nagulat si Daniel. Hindi naman po. Hindi ka na dumadaan sa bahay. Kapag nagsisimba ako, hindi ka na tumitingin sa akin? Sabi pa niya Sheila habang matamang nakatingin sa kanya. Napabuntong hininga si Daniel. Busy lang po. Busy o umiiwas? Dahil ba kay Dylan? Naging ganyan ka lang naman nung malaman mong nanliligaw sa akin si Dylan. Mas lalong nairita si Daniel pero hindi niya pa rin ipinakita. Hindi po. Nagsiselos ka ba? Doon na siya nagulat. Nagulat si Daniel dahil pakiramdam niya, nahuli siya sa totoong damdamin. Isang matinding kasalanan sa Diyos na hindi dapat isinasatinig ng sinuman. Hindi po ako nagsiselos. Sheila, ako ay may balak na maging isang pari. Wala po sa akin yan. Huminga siya ng malalim. Mas maigi po na may kasama kayo. Mas mabuti po kung may mag-aalaga sa inyo. Kung si Dylan yon, hangad ko po na gawin ninyong sentro ang Diyos.
Pero paano kung sabihin ko na ikaw ang gusto ko? Namungay ang mga mata ni Sheila at hindi na makatingin sa kanya. Daniel, gusto kita. Sa maikling panahong nakilala kita, hindi ko napigilan ang sarili ko na may maramdaman para sa'yo. Mahirap. Mahirap na hindi mahulog sa'yo kahit alam kong mas gusto mong maging isang pari. Sumasakit ang puso niya sa bawat salitang naririnig. Masakit kasi kahit itanggi ni Daniel sa kanyang sarili, gusto niya na rin si Sheila. Baka nga mas malalim pa. Pero tamang landas ba yon? Yun ba ang calling para sa kanya? O pagsubok lang sa kanya ng Diyos? Bahagyang umatras si Daniel. Simula po bata ako, nakatanim na po sa isip ko ang maglingkod sa Diyos. Wala akong ibang naging iniisip na landas kundi ang maging isang pari po. Bawal ito, Sheila, hindi po pwede. May tungkulin po ako sa Diyos na dapat gampanan. Tumulo ang mga luha ni Sheila at parang sinasaksak siya roon. Ayaw niya itong makitang umiyak ng dahil sa kanya. Parang hindi niya kaya. Saglit na panahon lamang naman pero parang naging malaking bahagi ito ng buong pagkatao niya. Sige, okay, sorry. Umamin pa ako. Ayaw naman kitang guluhin. Alam ko na mas pipiliin mo yan. Sorry. Pinunasan ni Sheila ang mga luha. Sige, uuwi na ako. Huwag kang mag-alala. Uuwi na ako. Bago pa makapagsalita si Daniel, tumalikod na ang dalaga. At sa pagkakataong yon, napaluha na lang siya. Ginalo niya ang kanyang buhok. Sa unang pagkakataon, hindi niya alam kung anong gagawin sa bukasyon na kanyang pinili. Tapos na ang 2 buwan, babalik na siya sa dating simbahan. Malapit na siyang maging pari. Kaunti na lang at maaabot na niya ang goal simula bata pa. Napaluha siyang muli. Panginoon, pakiusap po. Sabihin niyo po sa akin kung ano ang tamang gawin at para po sa akin. Mahal ko na po yata si Sheila. Nasasaktan po ako ng labis kapag nasasaktan siya. Ano po ang aking gagawin? Nais ko pong maglingkod sa inyo at huwag po kayong talikuran. Subalit, bakit po dumating si Sheila sa aking buhay? Ano po ang gusto niyong gawin ko, Panginoon? Nang gabing yon, walang ibang ginawa si Daniel kundi ang umiyak. Parang kahit ilang beses pa siyang manalangin, parang hindi niya malalaman kung ano ang dapat na gawin. Sa sumunod na linggo, bumalik na siya sa dating simbahan. Pagkatapos noon, pinayagan na muna siyang umuwi sa kanyang pamilya. Tuwang-tuwa ang mga ito, lalo na ang kanyang mga magulang. Kaunting panahon na lang, malapit ka nang maging isang ganap na pari. Hinawakan ng kanyang ina ang mga kamay niya. Matutupad na ang pinanata natin noon. Tipid na lang siyang ngumiti, pero sa loob-loob ni Daniel, gulong-gulo na talaga siya sa dapat na gawin. Hanggang isang araw, may nangyaring kasal sa simbahan. Habang naglalakad ang bride, hindi niya alam kung anong meron. Basta sa kanyang muling pagkurap, parang si Sheila ang nakikita niya. At ang groom, si Dylan na manliligaw nito. Bigla na lang siyang naluha kaya mabilis niyang pinunasan. Napansin siya ni Father kaya agad siyang umiwas ng tingin. Pagkatapos ng kasal, tahimik ulit ang simbahan. Isa-isa nang umaalis ang mga bisita. May mga bulaklak pa sa sahig, may ilang sakristan na nagliligpit doon. Nakatayo si Daniel sa gilid at may hawak siyang aklat pero kanina pa siyang tulala. Daniel, Tawag sa kanya ni Father. pwede ba kitang makausap? Tumango lang siya. Naglakad sila papunta sa opisina. Tahimik si Daniel at ramdam niya ang kabog ng dibdib. Pagpasok nila, umupo ang pari. Umupo rin siya sa tapat nito. Napansin kita kanina, Sabi ni Father sa kanya. Parang may iniisip ka. May gusto ka bang sabihin? Tahimik siya sandali at nakatingin lang sa kanyang mga kamay. Daniel, Mahinahon na sabi ng pari. malapit na ang ordinasyon mo. Importante na malinaw ang puso mo. Napapikit siya at parang yun na ang hudyat. Hindi na niya kayang itago. Father, may minamahal na po akong babae. Natahimik ang pari. Hindi na ito nagulat at nakinig lang. Hindi ko po sinasadya. Dagdag ni Daniel.
Dumating lang po, hindi ko rin po alam kung paano nangyari. Nagising na lang po ako isang araw na mahal ko na po siya. Huminga ng malalim si Father. Gusto mo pa rin bang maging pari? Napayuko si Daniel. Opo, gusto ko pa rin pero naguguluhan po ako. Kapag iniisip ko po ang pagiging pari, payapa po ako dati. Iisa lang ang direksyon ko. Alam ko po kung saan ako pupunta. Pero nang makilala ko po siya, may ibang pakiramdam. May gaan po sa dibdib, pero may matinding damdamin din. Gusto ko po siyang mahalin, gusto ko po siyang gabayan. Gusto ko pong makasama siya habang buhay. Sa pagkakataong yun, inamin na ni Daniel lahat ng mga damdamin na kanyang itinatanggi. Gusto niyang ipaglaban at bigyan ng katotohanan ang kanyang sarili. Father, Nanginginig ang boses niya. gusto ko pong maging asawa niya. Alam ko pong mali, alam ko pong malapit na po ang ordinasyon ko. Inaasahan po ng pamilya ko. Lahat sila ay proud sa akin. Lahat sila ay naghihintay. Tumulo ang luha niya. Hindi ko po masabi sa kanila. Natatakot po ako. Baka madismaya sila. Baka isipin nilang sayang. Pero Father, hindi ko na po kayang itanggi. Kapag iniisip ko po siya, mas magaan. Mas malinaw na po sa kanyang lahat. Parang doon po ako tinatawag. Natatakot po ako. Baka mali. Baka pagsubok lang. Baka hindi ako handa. Sandaling natahimik ang pari pagkatapos ay muling nagsalita. Daniel, hindi kasalanan ang magmahal. Hindi rin kasalanan na magbago ng landas. Ang tanong, saan ka mas payapa? Saan mas magiging magaan ang loob mo? Kapag iniisip mo ang pagiging pare, ano ang nararamdaman mo? Normal yan, Daniel. Hindi mo kailangang piliin ang gusto ng ibang tao. Kahit magulang mo, kahit simbahan, kailangan mong sundin kung ano ang nasa puso mo dahil yan ang gusto ng Diyos. Palaging sinasabi na ang lahat ng bagay sa mundo ay may dahilan. Pinakilala sa'yo ang babaeng yon para malaman mo kung ano ba talaga ang iyong gusto. Kahit madismaya ang mga taong nasa paligid mo, piliin mo pa rin kung ano ang pakiramdam mo na idinidikta ng Panginoon. Mas masakit kung magpari ka pero hindi buo ang loob mo. Mas ayaw ng Diyos yun, Daniel. Ang pagiging pari, habang buhay yan, kailangan ay sigurado ka. Hindi pwedeng may alinlangan. Huminga siya ng mas malalim. Sa sandaling yun, parang may luminaw sa isip ni Daniel. Naalala niya si Sheila. Ang iyak nito, ngiti sa bawat misa, hawak sa kamay niya habang nagdarasal, at ang sakit na nararamdaman niya nang umamin ito. May tumulo na namang luha sa kanya. Father, hindi na po ako tutuloy. Marahang tumango si Father. Sigurado ka? Pinag-isipan mo ba? Opo, ilang linggo ko na pong dinadala to. Kapag iniisip ko po, mas malinaw at mas totoo na baka sa ibang direksyon po ako dinadala ng Diyos. Mas gusto ko pong mahalin siya, gabayan siya, makasama siya habang buhay. Kung yan ang desisyon mo, susuportahan kita. Nakangiting sabi ng pari. Napaluha si Daniel. Pero may proseso. Hindi ka basta alis. Kailangan mong kausapin ang rektor. Kailangan mong magsulat ng formal letter. Kailangan mo ring mag-reflect. Kailangan mo ring ipaalam sa pamilya mo. Alam kong hindi madali, may masasaktan, may madidismaya. Pero kung totoo ang desisyon mo, panindigan mo. Tumango si Daniel habang naluluha. Tinapik nito ang kanyang balikat. Daniel, ang bukasyon ay hindi lang sa pari. May bukasyon din sa pag-aasawa. Kung doon ka tinatawag, hindi ka tumatalikod sa Diyos. Ito lang ang landas mo. Pwede ka pa rin namang maglingkod pero sa ibang paraan. Salamat po, Father. Paglabas niya ng opisina, umupo siya sa harap. Nakatingin siya sa altar habang tahimik na nananalangin. Panginoon, mahina niyang bulong. Hindi ko po alam kung tama ito, pero ito po ang mas magaan sa puso ko. Mahal ko po si Sheila at gusto ko pong mahalin siya habang buhay. Ang kanyang desisyon, pinaalam niya agad sa kanyang pamilya. Gaya ng inaasahan ni Daniel, naggalit ang mga ito. Umiyak pa ang mama niya at hindi makapaniwala. Gayunpaman, wala namang magagawa ang mga ito kung yon ang gusto niya. Nadidismaya ang mga ito pero masyadong malalambot ang puso para sa kanya. Ipakilala mo sa amin ang babaeng napupusuan mo. Saad ng kanyang ina. Kailangan namin siyang makilala. Napangiti siya sa mga ito. Mama, Papa,
Hindi po siya perpektong babae. May mga kamalian po siya sa buhay, pero mabuti po ang kanyang puso. Sana kapag may mga nalaman pa po kayo, huwag niyo po siyang husgahan. Tinalikuran na po siya ng pamilya niya. Ayoko pong pati tayo talikuran siya. Gusto ko po sana na maging bahagi siya ng pamilya natin. Huminga ng malalim ang papa niya. Kung magpapakasal kayo, gamitin niyo yung apartment sa Silangan. Ikaw na rin ang mamahala sa gulayan at patuhan para maging negosyo ninyo. Napangiti si Daniel. Salamat po. Tumango na lang ang mama ni Daniel. Niyakap niya naman ang mga ito. Nagpapasalamat sa pag-unawa na binigay ng mga ito sa kanya. Pagkatapos ng mga kailangang gawin, muli siyang bumalik sa San Isidro. Kailangan niyang makausap si Sheila. Kailangan niyang humingi ng tawad at humingi ng isa pang chance. Sana hindi pa huli ang lahat, kahit na halos ilang buwan na siyang hindi nakakabalik. Subalit bago niya pa ito mabisita sa bahay, nagulat siya na kasama ito sa kumakanta sa choir. Seryoso ang mukha ni Sheila, pero bakas ang saya at gaan sa mukha nito habang umaawit para sa misa. Hindi napigilang maluha ni Daniel. Para sa kanya, kay sarap pagmasdan ng isang babaeng naglilingkod sa Panginoon. Pagkatapos ng misa, pinagmasdan niya lang si Sheila. Napansin niya na may mga naging kaibigan na ito roon. Marunong nang makisalamuha kahit papaano. Oh, Deacon Daniel. Tawag ng isang sakristan sa kanya. Napalingon ang ibang nakarinig. Nang magtagpo ang mga mata nila ni Sheila, nakita niyang natigilan ito. Daniel na lang o Kuya Daniel Joseph. Hindi na ako deacon. Hindi na po ako tutuloy sa pagpapari. Saad ni Daniel na ikinagulat ng mga ito. Lumapit tuloy ang mga tao sa kanya. Si Sheila nanatili lang sa malayo at hindi na makatingin. Kaya naman nag-excuse na siya para makausap ito ng solo at magkaliwanagan na sila. Sheila, tawag ni Daniel at hinawakan ng kamay nito. Lumingon ito at naluluha na. Sorry, tumalikod ka ba sa paglilingkod dahil sa akin? Pasensya na talaga. shh, Pinunasan niya ang mga luha nito. hindi po ako tatalikod sa Diyos. Nasa aking puso pa rin po siya. Pero wag mo pong sisihin ang iyong sarili. Mas lalo itong naiyak. Paano hindi ko sisisihin ang sarili ko? Naggulo lang naman ang isip mo nang dumating ako sa buhay mo. Tingnan mo nga ang paraan ng pagsasalita mo. Ang galang-galang. Bagay ka talagang maging isang pari. Mahina siyang tumawa at sinapo ang mukha nito. Pasensya na po. Mawawala naman po siguro to kapag araw-araw na tayong magkasama. Wag mo pong sisihin ang sarili mo. Pinili ko po ito dahil ito na po ang nararamdaman ko. Dito na po ako nagiging payapa at dito na ako masaya. Sheila, mahal din po kita. Pasensya na po kung sinaktan ko ang damdamin mo. Hindi na nito napigilan ang paghikbi. Daniel naman, pinapaiyak mo na naman ako. Sure ka na ba sa akin? Opo, sure na po. Magpakasal na po tayo. Magiging mabuting asawa po ako sa'yo. Mahigpit niya itong niyakap. Sa wakas, nagkaroon na muli ng kapayapaan ang kanyang kalooban. Hindi man siya natuloy sa landas na inakala niyang para sa kanya. Okay lang dahil mahalaga na kasama niya na si Sheila at sentro pa rin nila ang Diyos sa kanilang pagsasama. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin na hindi laging malinaw ang landas na dapat nating tahakin at may mga pagkakataong naguguluhan tayo sa pagitan ng tungkulin at damdamin. Minsan, may mga taong dumarating na nagbabago ng pananaw natin sa buhay at nagtuturo sa atin kung ano talaga ang mahalaga. Ipinapakita rin ito na ang tunay na kapayapaan ay matatagpuan kapag naging tapat tayo sa sarili at pinili natin kung saan mas magaan ang ating kalooban. Kahit mahirap at may masasaktan. Sa huli, ang mahalaga ay matuto tayong magmahal, umunawa at magtiwala na ang bawat desisyon na ginagawa natin ay bahagi ng paghubog sa kung sino tayo na gusto nating maging ng Panginoon. Muli, ako po si Skylar Guro at sana ay may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon.